si Alan Peter Cayetano, todo-todo yung pagtatanggol mga kababayan kay Senator Bato de la Rosa, at dumating pa nga sa point mga kababayan na sinabi niya na may kaunti daw pong kabastusan yung ginawang pagpapile ng petition ng 5 senador para po etong si Senator Bato de la Rosa ay kumbinsihin na mag-auto-surrender or magkusa na mag-surrender mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po muna natin. May konting kabastusan yung resolution because I saw, assuming correct, I don't like making assumptions, assuming correct yung sinabi ni Senator Lacson that talagang kailangan mo mag-double time, Senator Alan Peter Cayetano, para ipagtanggol si Senator Bato. Kasi ikaw naman talaga ang may kagagawan kung bakit nahaharap siya sa matinding problema na yan. Kasi kung hindi nyo kinumbinse, kung hindi ninyo nilinlang si Bato, at kung hindi ka nangarap maging Senate President, kahit hindi mo naman kaya, hindi sana malalagay sa ganyang sitwasyon si Senator Bato. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. he will clarify ang point niya pag na-exhaust na lahat ng legal remedies. First and foremost, we've said that paulit-ulit. Para na kaming sirang plaka. Diba? Na paulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves. And we will Di ang ending nga dito mga kababayan, ang ending nga nitong ginawa ni na Senator Alan Peter Cayetano, isusurrender din si Senator Bato. 'Di ba? Gagamitin lahat ni Senator Bato lahat ng pwedeng paraan. Ngayon, ang isang paraan lang naman mga kababayan na tinitingnan natin diyan ay yung petisyon po nila sa Korte Suprema. Pag hindi po talaga kinatigan yan at kung totoo man yung mga lumalabas na balita na talagang ibinasura ng Korte Suprema yan, ang ending mga kababayan isusurrender din ni Alan Peter Cayetano si Senator Bato. Sa madalit salita, ginawa lang talagang sacrificial lamb ni Alan Peter Cayetano etong si Senator Bato de la Rosa. Put it like this, kung meron tayong hearing, pinipilit namin kayong ilagay yung source nyo. And then we held you in contempt. Tapos, kayo'y kinustody ng editor nyo. Tsaka tandaan nyo mga kababayan na pag nawala si Senator Bato, ang posibleng sumunod dyan si Senator Bongo. Ano po, yan yung mga maa-aresto dyan. Pag na-aresto si Bato, automatic sunod po dyan si Bongo. Ngayon mga kababayan, kahit ma-aresto lang si Bato, pag si Bato na-aresto, automatic tanggal sa pagiging Senate President, ito pong si Alan Peter Cayetano. Pagka nagkaroon ng pangalawang kudita, dyan po sa Senado. Yan po yung nakikita natin dyan kung tutusin na itong kapit naman ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagiging Senate President, napakalabnaw pa. Napakalapok pa mga kababayan at pwede pa siyang bumitaw sa pagkakakapit na yan bilang Senate President. Kasi unang-una, tandaan nyo, ayaw bumoto mga kababayan ni Mig Zubiri dito po sa majority ni na Alan Peter Cayetano, kaya mas piniling mag-abstain mga kababayan. Ganon din si JB Ejercito. So ngayon malaki pa ang posibilidad mga kababayan na itong dalawa na nag-abstain muling bumoto sa majority mga kababayan kung sakaling aagawin ni na Tito Sen ulit yung pagiging Senate President dyan po sa Senado. And then kung makakakuha pa sila ng isa pang boto ulit dyan sa Senado mga kababayan, automatic tanggal etong si Alan Peter Cayetano sa pagiging Senate President. Ngayon, ituloy pa natin. At sinabi ng editor, hindi, merong karapatan ng reporter wag sabihin kung sino source niya. What will you do? You'll go to court. Pero pag umabot hanggang Supreme Court yan, at dumating sa inyo na may warrant na legal, legitimate from a Philippine court at wala nang ibang usapan pa, ang editor mismo nagsasabi sa inyo, we will protect your rights, dadaling ka, we'll make sure you're safe, but kailangan mo nang sumama. Yan! So walang difference dito. So ang ending nga dito, isusurrender nga ni Alan Peter Cayetano si Bato pag wala ng pag-asa. So, sila ang nagpapalaki ng issue. So kahapon, nagsalita si Senator Pangilinan kung pwedeng hindi na pag-usapan yon, hindi pwede. In fact, baka malipat ito from the Committee on Rules and Public Order to the Committee on Ethics kasi so far lumalabas, it was really a plot to stop him from coming here. Even the NBI may statement ngayon na dun sa former majority, maayos sana yung pag-aresto. Hindi yun ang tradisyon sa Senado.
Kasi nga naman hindi talaga kumukonsinti si Tito Sen ng ganyan. 'Di ba? Sinabi nga ni Tito Sen mga kababayan doon sa interview niya kay DJ Chacha na talagang hindi sila kumukonsinti ng ganyan. Napakaliwanag nung sinabi ni Tito Sen. So ngayon mga kababayan, bakit nga ba todo yung pagtatanggol ni Senator Alan Peter Cayetano dito kay Senator Bato? Kasi mga kababayan, kapag ka naaresto si Bato, talagang cargo de konsensya niya. Bakit? Kasi sa sasakyan pala nila, mga kababayan sumakay, etong si Senator Bato. Diba, inamin po mismo yan ni Alan Peter Cayetano. Etong lumalabas na balitang ito mga kababayan. Kasi diba may pumutok na balita galing po sa News 5 na kung saan talagang walang choice, etong si Alan Peter Cayetano, kung hindi aminin na. Kasi nga, nagbabiral na, pinag-uusapan na. So ngayon, ito yung sabi sa News 5 mga kababayan. Sabi po dito, nakisakay sa van ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na sumakay siya sa van ni Senate President Alan Peter Cayetano papuntang Senado nitong Lunes, Mayo 11. Ito ang araw na muling lumutang ang senador matapos ang 6 na buwang pagliban sa mga sesyon. Sabi pa dito, inihalal din si Cayetano bilang Senate President sa biglaang pagpapalit na liderato ng parehong araw. Si Alan Cayetano ang kausap ko. Yan ang sabi mismo ni Bato nung in-interview siya ni Ted Pailon. Inamin niya mismo na si Alan Peter Cayetano yung kausap niya mga kababayan. So kung si Alan Peter Cayetano lang yung kausap niya, ibig sabihin, kinumbinsi talaga siya mga kababayan ni Alan Peter Cayetano na lumabas ka. Total naman, wala kang arrest warrant. Kailangan ka namin. Kailangan namin yung boto mo para magpalit ng leadership dito sa Senado. Lumutang ka na. Sumabay ka sa akin. Possible na ganyan ang sinabi ni Alan Peter Cayetano. So ngayon sabi daw dito ni Senator Bato, si Alan Cayetano ang kausap ko. Wala akong ibang kausap. Hindi ko alam kung banya iyon o nirentahan saad ni De La Rosa mga kababayan sa isang press conference ngayong Miyerkules. Ayan po yung sabi mga kababayan. No? So ngayon ituloy pa natin. Nung pumutok na yung usapin na yan mga kababayan, bigla ang ikinanta na ni Alan Peter Cayetano yung katotohanan. For the record, ito yung sabi niya. Kotse ko sumakay si Senator Bato as he said. When I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador kayo, bakit problemang pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika yung sabi, sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay. That's why it's so obvious that I knew he was here because when I spoke earlier. Iba yung sinabi ni Senator Bato, ikaw daw ang kausap niya. Ikaw lang ang bukod tanging kausap niya. So ibig sabihin, pinilit mo siyang pumasok kahit alam mong may warrant siya. At pinalabas mo siguro kay Senator Bato na wala siyang warrant, kaya napilitan siyang pumasok. 'Di ba? Ibig sabihin, nilinlang mo si Senator Bato. Ipinagkalalo mo, ginawa mong sacrificial lamb para makuha mo yung presidency sa Senado. Yan mga kababayan yung katotohanan dyan. Here. Having said that, an apology was made, an explanation was made, so move on from that. Senator Marcoleta, because you gave in to my request, I'm listed as first in the privilege. For the record, Diba? Kita nyo mga kababayan. At saka hindi lang yan yung lumabas na balita eh. May isa pang isiniwalat itong si Senator Ping. Sabi nga ni Senator Ping dito, ayon po sa kanya, magkapatid na Cayetano, alam na darating si Bato de la Rosa noong Lunes. Hindi lang si Alan Peter Cayetano yung nakakaalam dyan. Maging si Pia Cayetano mga kababayan, alam din na darating itong si Senator Bato. Kasi syempre magkapatid yan dalawa, natural na kung ano yung alam ni Cayetano, sasabihin niya sa kapatid niya. At ngayon mga kababayan, di ba sinabi ni Senator Bato hindi daw niya alam kung yun daw po bang ban na gamit ni Alan Peter Cayetano ay kanya o nirentahan niya lang. So ngayon may mga lumalabas din na balita na yung ban na ginamit ni Alan Peter Cayetano, allegedly, ay ban po ni Pia Cayetano. So ngayon sabi dito, inihayag ni Senador Panfilo Lacson na ito daw pong si Senate President Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano lamang ang nakakaalam na darating si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Lunes, Mayo 11. Matatandaan sa executive report ng Abante sa isang puting van na sasakyan di umano ni Senadora Pia Cayetano sumakay si de la Rosa patungo ng Senado. Ang pagkakaalam ko, sabi ni Senator Panfilo Lacson, ang pagkakaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Dahil ang pagkakaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia
Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Senator Pia Cayetano. At ito pong si Alan Peter Cayetano. So ngayon, sabi po dito, ni Senator Ping, sabi pa dito, ayon pa kay Lacson, alam na umano ng dating mayorya sa Senado nung weekend pa lamang na may pagtatangkang magpalit na liderato, ngunit na sorpresa sila para sa kanila ang pagdating ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. So ibig sabihin, yung dalawa magkapatid na Cayetano, sila, mga kababayan, yung nakakaalam na talagang susulpot etong si Bato de la Rosa. Pero ang pinakakausap talaga dyan ni Bato ay walang iba kung hindi si Alan Peter Cayetano. Dahil nga, mga kababayan, siguro kinumbinse ni Alan Peter Cayetano na pumasok etong si Bato. At sinabi siguro ni Alan Peter Cayetano na walang arrest warrant etong si Senator Bato, kaya napilitang pumasok. So anong nangyari dyan, ginawa talagang sacrificial lamb ni Alan Peter Cayetano etong si Senator Bato. So ngayon, mga kababayan, kanina, since ibinulgar nga ito ni Senator Panfiliping Lacson, bigla po nang galaite si Pia Cayetano. At ito po yung mga sinabi niya kanina, mga kababayan, sa plenary dyan po sa Senado. Kasi nga, ito, nag-post pa nga sabi niya dito, anong tawag sa senador na sobrang daldal? Ayun yung sabi ni Pia Cayetano, ano daw po ang tawag sa senador na sobrang daldal? Kasi nga, ikinanta sila ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, yung ugdayan nila sa pagsulpot ni Bato. At kung bakit nahaharap si Bato sa matinding problema. So ngayon, ang tawag niya kay Senator Panfilo Lacson, mga kababayan, senador na sobrang daldal. Kasi nga, nailabas publicly yung impormasyon na yan, na sila palang magkapatid, yung mga kababayan, yung dahilan kung bakit pumasok si Bato. I would like to believe that in my 20 years, almost 20 years in the Senate, I have conducted myself with respect towards my colleagues regardless of political differences. Mr. President, today, a public statement was made by our colleague, Senator Ping Lacson, which was also posted in his YouTube page, suggesting that my vehicle was used to assist Senator De La Rosa in entering the Senate premises, which I quote, "Ang pagkakaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate, Cayetanos, ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Dahil ang pagkakaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia." Before I proceed, welcome, Senator Bato. I am happy na nakapasok ka. Wala akong problema na nakarating ka. But Mr. President, I go back. Sinabi man niya na sa pagkakaalam niya, ang katanungan ko po, Mr. President, nag-abala ba kayo mag-double check? Bago niyo yan sinabi sa public. Pero take note, mga kababayan, na nag-public apology dyan si Senator Ping Lacson para hindi na po lumaki yung usapin na yan. Kasi alam nyo naman, ito magkapatid na Cayetano, mga kababayan, talaga maliligalig itong mga to. Because despite that qualification, the statement was publicly conveyed in a manner that created the impression that I was directly involved in facilitating Senator De La Rosa's entry into the Senate premises. Again, okay lang po sa akin na nakarating siya dito. Wala ho akong problema doon. Let me state this clearly and unequivocally. That statement is false. Senator De La Rosa did not ride in my vehicle. Ops! Pero may mga lumalabas na may mga lumalabas, mga kababayan, sa mga Tweety Bird na ganito. Eto, basahin natin yung post ni Atty. Jesus Palsis, mga kababayan. Alam naman natin, ito yung isa sa may pinakamaraming connection, mga kababayan, at insider, kaya nakakakuha ng mga napapanahong balita, ika nga. So ngayon, kapopost lamang po ito 1 minute ago. Sabi dito, mga kababayan, ni Atty. Jesus Palsis, Tweety Bird say, tama si Senator Ping Lacson na may kotse si Senator Pia Cayetano na white Grandia. Nakasakay si Bato de la Rosa, nag-idle for 10 minutes, tapos binaba si Bato nung nakakuha na ng signal from Alan Peter na ilabas ang CCTV para magkaalaman. Ayun yung sabi dito, mga kababayan, ilabas yung CCTV para magkaalaman. So ibig sabihin, talagang tunay na may puting sasakyan si Senator Pia Cayetano na white Grandia, mga kababayan. I think Toyota yan, parang van. So anyway, tuloy pa natin. Nor did I have anything to do with facilitating his presence in the Senate last Monday. Hindi ko nga alam na darating siya. Nalaman ko lang na darating siya dahil ang minority floor leader na kapatid ko tumayo dyan
And he addressed the Senate President and nagpasalamat siya Ah. sa public service ng Senate President, Senator Tito Soto, which I also believe is well-deserved. Sinabi niya na maganda ang pakitungaan sa kanya ni Senate President Tito Soto. And then sinabi niya na we have the numbers and Senator Bato is present. Nagulat din ako. Katabi ko si Lawrence, ako, nagulat ako, wala akong idea. Ni hindi ko alam kung nasan siya, ni hindi ko alam na malapit na siya. I have no idea kung nasan siya. So kung paano nadamay ang kotse ko is a mystery to me, dear colleagues, and the public. Eh bakit masyado ka bang affected kung hindi naman totoo? 'Di ba mga kababayan, alam niyo kung hindi naman talaga totoo, saglit lang sabihin na bakit nadamay diyan yung kotse ko? Wala namang katotohanan 'yan. Ang nakakaalam lang naman niya si Alan Peter Cayetano, yung kapatid ko. Yun tapos na mga kababayan. Di po ba? Pero bakit nang gagalaitin na parang guilty? Hindi ako nagtatanong lang In fact, Senator Kiko can attest, you saw me downstairs sa basement dahil pareho kami dyan madalas dumaan at sabi niya pa sa akin, dito kayo nagdidiskusyon ng staff mo, hindi na dun sa hagdanan dahil ilang beses ko na siya naharangan sa hagdanan, sa hallway na napakakitid, na nagdidiskusyon with my staff. Sabi ko, oo nga, haba ng mga diskusyon namin. Siguro naman kung dala ko si Senator Bato, medyo kinakabakabahan ako na makita ako dun ni Senator Kiko, di ba? So, it is a mystery to me. Paano ako nadamay at yung sasakyan ko? If the gentleman wanted to know paano nakarating si Senator Kiko, then why not ask him? Sorry, Senator Bato, kung paano nakarating si Senator Bato, then ask him. Or ask the now Senate President, who was the one who said that nandyan na siya. Wala ko talaga akong alam. So parang sinabi mo na si Senator Bato nga at saka si Alan Peter Cayetano talaga ang nag-uusap. So magaling yan. Magaling yan. At least alam ng taong bayan kung sino nagkumbinse kay Senator Bato para pumasok. So, Mr. President, a false public imputation, whenever made, is exactly what the above-mentioned rules were designated to prevent. Unverified allegations about a colleague falls below the standard of professionalism that is demanded of public officials. Magulo na nga ang mundo, magulo na ang Pilipinas, wag na nating dagdagan. Don't say things about your colleagues that are not true. I trust that under the leadership of my brother, Alan Peter Cayetano, whom I know, not just as a public servant, but as my younger brother, this chamber will conduct itself with sobriety, fairness, and respect for the truth and respect for one another. Ang matindi pa nga dito, sisigondahan pa to ni Marcoleta. Mr. Senate President, I will keep this manifestation short. Napakarami pa hong trabaho. Mag-aaral pa ako para sa hearing ko on the rising prices of electricity. Mag-aaral pa ako to support our colleagues who will be the next chairperson of the Committee on Health, the Committee on Energy, at napakarami pa ho nating trabaho kailangan gawin. So I leave that as it is, and I hope that this will not be repeated again. Thank you. Senator Marcoleta, can we give way to Senator Lacson since Thank you, Mr. President. Go ahead, Senator Marcoleta. Senator, Thank you, Mr. President. Yeah. Can we give magtatanong lang sana ako, Mr. President, kay Senator Pia. Mga ilang tanong. Will Senator Lacson also interpolate This is just very short. a manifestation? Pero Senator Mr. President, Marcoleta, ako po nakatayo na rito bago pa siya tumayo. Siguro po, kung would you sino allow yung unang me, tumayo. Senator Lacson, just because he was first, but he was mentioned, so I am in the quandary of who of the two gentlemen will give way. Grabe sila, no? Grabe na yung Senado ngayon, di mo na maintindihan. May I, Mr. President? Yeah. Senator Marcoleta, may I ask you this personal favor since the gentleman was mentioned? Sige po, mas matanda naman siya sa akin eh. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. President. Senator Lacson is recognized. I want to put it on record that I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. Yun ang maganda, nag-public apology si Senator Ping. Wala namang masama kung mag-public apology. I thought I made that public statement because I thought it was just a very, not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, Tama. it is of no moment. Sa amin siguro,
kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski kanino pa siyang nakasakay na sasakyan, lalo na from the majority, sa tingin ko wala naman pong problema, walang issue. Kaya Tama. parang inisip ko, Nakakapagtaka nga mga kababayan kung bakit binibig deal nitong si Pia Cayetano yung pagsakay sa kotse niya ni Senator Bato. Eh kung tutusin wala namang masama dyan eh. Ang pinakaano lang talaga dyan, ang pinaka tinitingnan lang ng taong bayan dyan kung sino yung kumumbinse kay Bato de la Rosa para pumasok. 'Di ba? Para pumasok mga kababayan kahit alam niyang may waranto para si Bato. Yun lang yung isa sa pinag-aanuhan dyan, pinag-uusapan dyan. Pero kung sinakyan man na kotse o kung kanino mang kotse mga kababayan, kung kay ganito man o kay Garine, hindi na po ano yun eh. Napakasimpleng usapin na po nun. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. okay lang yung i-share ko yung information that I received from, ang sabi ko, from a fairly reliable source. Now, if it is false, then, or even if it is not false, then I sincerely apologize, Mr. President. Tama. Well, Senator Pia said that she will leave it at that, so I will not refer it to any committee. Senator Lacson apologized, you accepted. If I may just interject that it might seem innocent, Senator Lacson, but to those who are commenting, they think it's a crime, even because people got confused with the timeline, that when he got here, we didn't know there was an ICC warrant and everything. I told the media after my sister speaks, sa akin siya nakasakay, and I did not tell my sister, and I did not tell many of the members in the majority that O di at least ang mahalaga dito, inamin ni Alan Peter Cayetano na sa kanyang kotse sumakay etong si Senator Bato. Di po ba mga kababayan? Wala namang masama eh. Kung kaninong kotse sumakay, si Senator Bato. Ang masama lang dyan yung kumumbinse kay Senator Bato na pumasok at sinabing walang pumasok kahit alam naman niya na may arrest warrant siya. Ano po, or may arrest warrant laban kay Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin. he will attend. Ang sabi ko lang, please be there. Senator Marcoleta. Mr. President, tatanong ko lang po sana kay Sen. Pia, kung halimbawa po ako'y nakisakay sa kanyang sasakyan, Sinigundahan pa. siya po ba o ako'y nakagawa ng isang krimen dito sa ating bansa? Sinabi na nga ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, na wala namang masama dyan. Ngayon, sinigundahan pa ni Marcoleta. Sa akin lang po, kung kahit sino sa mga kasamahan natin dito na they need a ride, na nangyari na yon. Minsan may event tayo, sumasakay ako sa kotse ni Senator Mig Subiri, nakasakay na rin ako sa kotse ni Senator Loren, nakasakay na rin ako sa kotse ni Senator Angara. Sino pa sa inyo hindi nagbibigay sa akin ng ride? I would be happy to give a colleague a ride. But I'm just saying, that's why I had to repeat na I don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Kaya to answer your question, wala naman hong masama doon. Yun nga po. Oh. Siya na rin po ang umamin na wala naman pong masama. Ba't kinakailangan pong gawan pa po ng post yun? Pangalawa pong tanong, Honesty and Di ba mga kababayan, wala namang kwenta yung tanong ni Marcoleta. Alam na naman niya na wala namang masama doon. Sinabi na nga ni Senator Ping eh. Alam niyo yung magpasikat lang, makapagpasikat lang, makapagpa-grandstanding lang etong si Marcoleta. Kahit napakaliit na bagay, binibigyan ng kahulugan. Di po ba mga kababayan? So yan o, para sa akin na wala namang masamang sumakay sa kotse mga kababayan ng kahit na kaninong senador, yung kapwa nila senador. Magiging masama lang talaga yan mga kababayan kung yung isang senador ang dahilan kung bakit nahaharap si Senator Bato de la Rosa sa problemang ganyan. Kasi nga kinumbinsi niyang pumasok mga kababayan kahit alam niyang may warrant of arrest etong si Senator Bato. Doon lang nagkakaroon ng matinding usapin dyan. At saka kung tutusin, hindi na naman natin dapat problemahin yan kasi unang-una nga anytime, anywhere nga, pwede nang arestuhin etong si Senator Bato. Lalo na kung may katotohanan, na lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema at hindi kinatigan etong si Senator Bato. Ano po? So kayo,
Mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa usapin na yan? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.